Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video dito kay Vice President Sara Duterte sa PBBM. Ayan, resign call ni Mayor Baste. Hindi kami nag-usap. Ayan, maaring dala ng brotherly love. At ito ay nilinaw ni Vice President Sara Duterte na wala siyang kinalaman sa panawagan ni Davao City Mayor Baste Duterte at sa kay Pangulong Marcos Jr. na magbitiw sa pwesto. Ayon kay Vice Presidente, hindi niya kinausap ang kanyang kapatid pero marahil ay dala ito ng brotherly love sa gitna na aniyay hindi magandang trato sa kanya sa ilalim ng kaalyado ng Pangulo. At panoorin po natin ang buong detalye dito sa rally sa Davao. Alright, no other further ado, let's do watch guys. Alright, connect. Let's go. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Ito ang maaanghang na mga salita na binitiwan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap na prayer rally kontra People's Initiative sa Davao City kahapon. Ayon sa former president, nasa drug watch list umano ang pangalan ng Pangulo noon. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Alright, ayan ang sabi ng ating dating presidente na si former President Duterte, Rodrigo Duterte, na nasa listahan ng watch list na alam nyo na ang gagawin. At panoorin pa Ayaw natin. kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Hindi rin pinalagpas ng nakatatandang Duterte ang mainit na usapin ng charter change. Naniniwala ito na ang tunay na motibo ng isinusulong na People's Initiative of PI campaign ay upang mapanatili ang mga Marcos sa kapangyarihan. Isiniwalat din ito na ang tunay umanong nasa likod ng naturang hakbang ay sina First Lady Liza Araneta Marcos at House of Representatives Speaker Martin Romualdez na gusto umanong maging Prime Minister. Pero babala ni Duterte, baka matulad lang ang nakababatang Marcos sa kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kung ipagpapatuloy nito ang kanilang pinaplano. Huwag kayong magpaloko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan, galing kay Lisa Marcos at kay Romualdez. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati police, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nagbabala rin si Digong na kanyang ipaaaresto ang mga nasa likod ng inisyatibo kung siya ay makababalik muli sa pwesto. At kung sakaling ipipilit pa rin anya ng Kongreso ang pagsusulong ng People's Initiative, mas maigi pang magdeklara na lang ng independence ang Mindanao. Pagka ganon, maghiwalay-hiwalay na tayo. Kayong taga Luzon, pumunta na yan sa Mindanao, mag-declare na lang tayo ng
independence separate. Nanawagan din si Duterte sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na protektahan ang konstitusyon. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami, inyong dapat you should worry about. Si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ipinahayag naman ang pagkadismaya sa Administrasyong Marcos sa ginanap na Leaders Forum kontra People's Initiative. Hinamon din ito ang Pangulo na magbitiw na lang sa pwesto. You are lazy and you lack compassion. Because all of these things that he is causing is oppressing the people. Maumago na. Kaya giuna niya ilahang politika, ilahang self-preservation sa ilang politika. Wa nila giuna ang trabaho. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Sa gitna naman ng issue ng pagpapapasok ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas upang imbestigahan ang war on drugs ng Duterte administration, ipinaalala ni Baste kay Pangulong Marcos na utang na loob nito sa kanyang ama kaya nailibing sa libingan ng mga bayani ang namayapang si Pangulong Marcos Sr. Kaya lang ICC, gusto lang ginato na igawas na rin. Timan-in ninyo. Inyong amahan ra ba palubong sa akong amahan? Kana na lang yun unta. Pero wag gid ninyo. Una, ako, maganda personal lang yun eh. Mawat ang di kong respeto ninyo. Si Vice President Sara Duterte, sinabing wala umano siyang kinalaman sa naging panawagan ng kanyang kapatid na pagbitiwin sa pwesto si PBBM. Pero marahil anya ay nag-ugat ang mga naging pahayag ni Baste sa hindi nararapat na pagtrato sa kanya ng ilang kaalyado ng Pangulo. Present si VP Sara sa prayer rally sa Davao City. Pero bago ito, nasa Maynila ang Vice Presidente para dumalo sa bagong Pilipinas Kick-Off Rally ng Administrasyong Marcos. Lucilio Ren, UNTV News and Rush. Alright, napakinggan po natin itong mainit na talakayin ni ayan, Mayor Baste at kay dating President Digong Duterte. At ayon sa Vice Presidente, hindi na niya nakausap ang kanyang kapatid. Pero marahil dahil sa galit siguro sa kanyang kapatid at ang aniyay hindi magandang trato sa kanya ng ilang kaalyado ng Pangulo. At maraming salamat sa inyong lahat and maraming salamat sa suporta kay Road Trip News PH at ito ay ating subaybayan anong mangyayari sa Pilipinas. At thank you so much and peace out sa inyong lahat. Keep safe and healthy. Thank you guys.